I hope na masaya pa ba ang lahat? Ang ganda po ng ating papuri, no? Mga kantahin, mga awitin. At naramdaman po nga po natin talaga na kahit man umuulan, ang presensya ng Diyos, ganun din, ramdam din. No? So, ayun mga kapatid, ating pong buksan nating Biblia sa libro sa Deuteronomy. Alright. Paano gumana to? Sige, buksan natin sa Deuteronomy chapter 6, verses 1 to 9. Alright. So, andyan na ba? Sabi dito, These are the commands, decrees and laws the Lord your God directed me to teach you to observe in the land that you are crossing the Jordan to possess. Verse 2. Right. Sige. Alright. Sound check. Verse 2. So your children and their children after them. Ayan. Yan pala yun. Okay. And their children after them may fear the Lord your God, so that you may, as long as you live by keeping all His decrees and commands that I give you. And so that you may enjoy a long life. In verse 3, ano ba yun? Hear Israel. Ayaw bumalik? Sige. Okay. Hear Israel, verse 3, and be careful to obey so that it may go well with you, and that you may increase greatly in land flowing with milk and honey, just as the Lord, the God of your ancestors, promised you. Verse 4, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength. These commandments that I give you today are to be in your hearts. Verse 7, Impress them on your children. Talk about them when you sit at home, and when you look along the road, when you lie down, and when you get up. Verse 8, Tie them as symbols on your hands, and bind them on your foreheads. Write them on the door frames of your houses and on your gates. So, bless the reading of His Word. Ngayong gabi mga kapatid, ating pong pag-uusapan, isa po ito sa pinaka-pundasyon ng ating tahanan. Hindi po tatay ha. Okay? Ibig kong sabihin, isa po itong pundasyon ng ating pagiging believer o Kristiyano. Kasi kung wala po nito, pwedeng anytime of the day, maraming maliligaw. Totoo ba? Actually, maraming naliligaw sa panahon natin ngayon, no? Maraming naliligaw ang pamumuhay, marami ang naliligaw sa direksyon, no? So, ano po bang ibig kong sabihin? Kapatid, napaka-importante na ito po ay ating pag-usapan. Bakit? Kasi alam natin na ito po ay manual ng tao, ang ating Biblia, no? Ang salita ng Diyos. Sa Old Testament, mapapansin natin sa binasa natin kanina na ito yung instruction ng Diyos sa bayan ng Israel. No? Sa bayan ng Israel, ito po yung pinakapundasyon na kanyang instruction or commands sa katauhan sa Israel. Na pinamumunuan naman ni Moses that time, di po ba? So, na kung saan, tinransfer po generation to generation ang
batas na ito or ang kautusan na ito. Ngayon, kapag ang salita ng Diyos wala sa tahanan, no? Maraming mga broken relationship ang nangyayari. Maraming broken family ang nangyayari. Actually guys, nagiging dysfunctional po ang pamilya natin. Di po ba? Kasi nga wala tayong idea noon bata pa tayo. Walang nagtuturo sa atin ng salita ng Diyos. Wala man lang isa nag-introduce sa atin. Siguro, meron nga pero iba naman. Ibang klaseng turo, di po ba? So, napaka-importante na maging ngayon na alam na natin ang katotohanan na muli nating ibalik ulit kung ano ba ang importansya nito. Dahil kapag wala ang salita ng Diyos sa pamilya natin, di ba? Sa ating sarili mismo din. Hindi lang sa pamilya, sa ating sarili rin mismo. Madali lang tayo mapariwara. Madaling sabihin natin na, madaling mag-deny. No? Madaling mag-conform sa gawain ng mundo. Madali lang. Isang iglap lang, andun na. Di ba? Kaya pansinin po natin ang sekreto ng blessing. Ito po yung pag-usapan natin, ang sekreto ng ang sekreto ng biyaya ng Diyos through this Bible, sa salita ng Panginoon. At ito'y mahalaga natin pag-usapan na para din matuklasan kung paano makilala ang tunay na Diyos. Sa mga baguhan pa lang narito, ganun po ang malalaman nyo. Makikita mo ang tunay na Diyos sa pagbabasa ng Biblia. If you want to know Jesus Christ, nasa Bible din yan, di ba? Nasa Bible talaga kung gusto mong makilala si Lord ng lubusan. Nasa Bible yan. Wala yan po sa libro ng educational books like mathematics. Hindi mo yung makikita si Jesus doon. Si Lord, hindi po siya doon nababasa. Hindi natin nababasa sa engineering books, sa architectural books, wala doon. Kaya kung gusto mong hanapin ang Lord, makilala si Lord, isa lang pro ang nagpapatunay dyan. Ito lang, di ba? Amen ba? So, if you want to be blessed at sa klase ng pamumuhay, nasa Bible din po yan. Ibig sabihin, package na po ang nilalaman nito. No? All-in-one na po yan. Wala na pong ibang konsepto pa ang laman ng libro. Kundi, ang laman ng Biblia natin is yung mga pagpapala, yung mga hope natin, yung pagmamahal, paano ba tayo mag-response, ganyan, iba-iba. Andito na po lahat, kapatid. No? So, kaya nga ating pag-uusapan sa gabing ito is, ang ating paksa is, the power of the Word of God, ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. So, katulad na lamang nitong Biblia, na nakikita nyo, itong Biblia ko medyo, dalawang version nito sa mga nakakaalam. Korean daw, tsaka NIV. English, tsaka may Korean. Pero, hindi ko naman pinapakialaman ko ano. Basta English lang na may binabasa ko dito. Remembrance lang to ng kapatid ko sa akin, pero wala na siya Yun. Ayan, katulad na lamang nitong Biblia, no? Yung mga Biblia na hawak nyo, meron ba? Alright. Anya, sa gadget nyo, okay, yung anong dala nyong gadget dyan, may mga app, di ba, ng mga Biblia dyan. Kung bubuksan mo, alam mo guys, alam nyo ang Biblia kasi, walang kapangyarihan yan kapag hindi mo binubuksan. Di ba? Walang kapangyarihan yan, hindi natin masasabing may power ang Word of God, hindi natin binabasa o pinapag-aralan. Ang Biblia is Biblia lang talaga, Aryan. Pero kapag binuksan mo yan, kapatid, mararamdaman mo ang kapangyarihan ng Diyos dyan. Amen ba? Parang hindi kayo nakaka-amen Ewan ko kung nakakapagbuklat pa ba. Okay. Walang kapangyarihan talaga ang hindi natin bubuksan. Kahit yung app nandiyan sa cellphone natin na hindi naman lang natin mahipo, lumalampas yung application, hindi natin mapindot yung Bible doon Gumagano, nag-scroll ka na lang Ibang application na pindot mo, Facebook. Joke lang guys.
Baka magalit kayo sa akin mamaya. Bahala kayo. Okay. Makapangyarihan lamang po ang salita ng Diyos kapag ito ay pinagtiyagaan mong basahin, tiyagaan mong, biligyan mo siya ng time ba? Naglaan ka ng oras. Sound. Naglaan tayo ng oras dito, tsaka pinagbulay-bulayan po natin siya. Diyan lamang po nagmamanifest ang kapangyarihan ng Diyos kapag talagang pinag-aralan mo to. Kung nagkakaroon ng power of God, nararamdaman mo yun kapag oras na may binasa, tapos ninamnam mo siya, ramdam mo yung presensya ni Lord pag oras na talagang nagka-interest ka, sa isang verse pa lang, di ba? Naranasan nyo na ba yun? Isang verse pa lang, ang dami ng na input sa journal Puno halos 5 page ng notebook. Isang verse pa lang yun. Di ba? Po katindi ang revelation ni Lord kapag oras na pinag-aralan natin yan. Kahit isang word nga lang, marami ng ibig sabihin yan Nagkakalat-kalat na lang yan. Ikaw na lang mamimili kung anong gusto mo. Yeah? So, kahit maraming Bible sa bahay o kaya sa kwarto, may Bible ka rin, yung written word mismo, yung nakasulat dyan, kapag hindi po natin yan pinamuhay, wala rin pong epekto yan, no? Hindi po magkakaroon ng kapangyarihan dyan. At yun dapat po ang ating i-clear ngayong gabi. Amen ba? Kaya itong mahalaga nating pag-usapan kasi nga, unang-una, pundasyon po ito. Mapa-estudyante ka man, trabaho ka, or bilang magulang, may anak ka na o may apo ka na, lahat po ito ay sakop, kapatid. Sakop tayong lahat, no? Walang exempted. Matanda na ako, hindi na ako pwede magbasa ng Biblia. Alam ko na yan. Lahat po tayo sakop na sakop nito, no? Wala pong exempted. So, if we need to invest on it, kapatid. Anong investment ba ng pagbabasa ng Bible? Kailangan oras, di ba? Tapos yung effort, yung patience ba? Yung nakaka-boring naman to, parang ganun. Naranasan nyo ba yun? Naboboring ka minsan, parang wala lang. Nagbabasa lang tayo, no? Tapos parang hindi ko ramdam. Ito na feeling na parang nagbabasa lang ako ng kwento, then wala na. Walang revelation. Guys, lahat po tayo kaya invest dito. Kung nag-invest tayo sa social media, then invest din tayo dito. Aminin natin na kapag binasa natin to is talagang pag walang nagda-drive sa atin o di mo talaga mararamdaman, kapatid, madali kang antukin, promise. Seryoso At bakit ang tingin sa akin ng iba? Ito, ang Biblia kasi, kapatid, example parang perlas yan. Na kapag hindi mo sinisid sa ilalim ng dagat, wala kang matatagpuan. No? Parang ginto yan, kapatid. Kapag hindi mo hinukay ng malalim, hindi mo matatagpuan ng ginto. So, ibig sabihin yan, kapatid, kailangan mong sumisid ng malalim. Kailangan mong hanapin. Ganun po ang pag-aaral, pagbabasa ng Bible. Kailangan mong mag-dive, sumisid sa ilalim niyan. Kasi ang perlas, di ba, hindi naman nakikita sa ibabaw? Saan ba nakikita ang perlas? Di ba, sa ilalim ng parte ng karagatan. So, ganun din po ang salita ng Diyos. Kailangan po nating sisirin yan. Ibig sabihin, may effort po kailangan. Ang effort, pasensya, kailangan mong maghintay, maging pasensyoso. Kasi hindi basta-basta ang pagbabasa ng Biblia talaga. Lalo na kung malalim masyado, hindi natin nagagets. Amen ba? Willing ba kayong sumisid? Willing ba tayong sumisid? So, at kapag nakita ni Lord na nag-invest tayo ng time dito, naglaan tayo ng oras dito o para dito, sigurado po na tayo at ang pamilya natin tama ang direksyon. Amen ba? Kaya kung papansin natin,
Nais ko lang balikan yung verse natin kanina, no? Na ginamit sa Bible, ginamit sa Old Testament ang term na command, decrees, and the law. 'Di ba? Sa binasa natin kanina, ayan. Sa binasa natin kanina, 'di ba, may command, decrees, and law. May kautusan, may alituntunin, at may batas. Tatlo ang nilalaman na binasa natin ngayon. May kautusan, alituntunin, at batas. So, ibig sabihin niyan, this is the final written word of God na ginagamit din po. Alam nyo, sa Senate, alam nyo ba yung Biblia natin, ginagamit po yan sa Senado. Final written po kasi yan eh. Batas po kasi yan na nanggagaling sa Diyos. Yan po yung ating pinakabasihan. Pag yung Senado, guys, 'di ba, nanonood kayo ng mga Senate, mga hearing, mga ganyan. O kaya naman dun sa nanunumpa sila lahat, ang Biblia nandoon, 'di ba, sa judge sa Supreme Court. Ang Biblia nagiging sentro. Bago magsimula lahat ang pagtutuos, paglilitis, Biblia muna ang nariyan, nauuna. So nanunumpa ang lahat, kasi ang Biblia, it is the final authority. Yan po yung pinaka-pinal na may otoridad talaga. Hindi po natin masasabi na yung Quran, sorry to say, yung Quran, yung Bible po talaga, ang kinikilala natin dito sa Pilipinas. No? Yung ating Christian Bible. Ibig sabihin nito, ito ang Biblia natin, isulat nga ng tao, pero kinasihan naman ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, ang kapangyarihan na nagsulat dito, Espiritu Santo mismo ang kumilos. Hindi po sinulat lang ng tao. Ibig sabihin, galing nga sa Diyos. That's why the Bible is the book of all the books. Sa lahat ng mga libro, ang Biblia ang pinakalibro. Maraming fictional books, di ba? Nakabasa na ba kayo ng mga unrealistic books, mga e-books? Sino mahilig doon? Ako nakakarinig lang pero di ko alam kung ano 'yun. E-books. App ba 'yun? Wala makauuwi kasi natatakot umawin. Pero iba po talaga pag dito tayo nag-spend time. Kasi may mababago talaga sa buhay natin. Amen ba? Mabuti na lang, tinuturuan tayo ng mga sa group leader natin na basa-basa naman dyan. Kahit na galing sa trabaho. Ayan, kaya pasalamatan ko si Ate Celine dyan. Ngayon, ang purpose nitong Biblia in verse 1, no? These are the commands, decrees, and the laws of the Lord, your God directed me to teach you to observe in the land that you are crossing the Jordan to possess. So that you, your children, and their children after them may fear the Lord your God as long as you live by keeping all His decrees and commands that I give you, and so that you may enjoy a long life. Ito yung iniingatan nila from generation to generation nung panahon na yon. Yung decrees, yung commands, at yung law. Sa panahon ni Moses. So that you may enjoy life. Biruin mo, mag-enjoy, hahaba ng buhay mo, tapos may honey pa and milk sa promised land. So yun yung mararanasan nila kapag nabubulol ako. Pinanatili ng mga Israelite people na sumunod sa kautusan ni Lord. Sabi di ba sa verse 3, Hear Israel and be careful to obey so that it may go well with you and that you may increase in a land flowing with milk and honey. Just as the Lord God of your ancestors promised you. Ibig sabihin, pinangako. Hear, O Israel, verse 4. The Lord our God, the Lord is one. Iisa lang ang Diyos. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength.
These commandments that I give you today are to be on your hearts. So, kita nyo kapatid, ibig sabihin, kinukondisyon ng Diyos ang bayan ng Israel na i-priority ang salita ng Diyos. So, nandun po yung pagkukondisyon ng Panginoon na kailangan itong mga henerasyon nyo, kailangan panatilihin natin na maging bakat sa atin ang salita ng Diyos, mga utos, lalong-lalo na. Yung mga alituntunin, ang mga batas. So, ang tinuturo ng mga parents sa kanila is kailangan ganito. Sa mga anak nila, in verse 7, impress them on your children. Kasama pa pati yung mga kabataan, mga apo. Talk about them when you sit at home. So, very specific yung alituntunin ni Lord, di ba? Decrease ang tawag dyan. Instruction ang tawag dyan. Kumbaga, specify doon na kailangan ang mga anak ninyo, turuan nyo rin. Na kapag wala na kayo, sila rin naman ang papalit sa inyo na sumusunod sa batas. Amen ba? Grabe mga kapatid, ang mga instruction na ito is very very specific na basahin pa natin ha. Tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Write them on the door frames of your houses and your gates. Ibig sabihin, may mga nakasabit naman lang dyan na nagpapatunay o nagpapahalaga o nagpapaalala sa kanila o ganito pala yung sinabi ni tatay, ni nanay. O ito yung mga alintuntunin na galing sa Diyos. Ito yung mga batas. So, grabe yung mga instruction ni Lord mula sa ancestors hanggang dun sa mga susunod pang henerasyon. Sa mga anak natin, someday, tayo. Di ba? Lahat naman tayo dadaan dyan eh. So, ibig sabihin, henerasyon po kapatid ang binabanggit dito na kailangan po i-prioritize natin yung batas or yung kautusan ng Diyos kahit ngayon. Di ba? Amen ba? Ngunit kapatid, masaklap nga lang ha, bihira lang sa mga magulang natin or sa mga pamilya natin na may nagtuturo sa atin ng ganyan. Amen ba? Bihira lang talaga. May makita ka lang siguro sa pastor's kid, ganun. Tinuturuan sila. Tapos, siguro kung yung Christian mo, yung parents mo, Christian na siya, matagal na, malamang matuturuan ka niya. Pero karamihan talaga sa atin, di ba? Walang nagturo sa atin noon. So, tayo talaga magsisimula. Amen ba? Tayo ngayon na magsisimula. So, marami ngayon, nagsasama na lang, di ba, sa loob ng pamilya, nagsasama na lang dahil sa mga anak. Para lang sa mga anak, nagsasama na lang sila. Pero sa kaloob-looban po niyan, masakit yung mga loob nila sa isa't isa. Di ba? Maraming problema sa loob ng pamilya, maraming kinainisan sa loob ng bahay. Isa pa doon, nasusuya na o nagsasawa na sa isa't isa. Nauumay na ba? Di ba? Nauumay na. Kasi ang tahanan kasi natin kapatid is, sa totoo lang no, parang umiikot na lang siya sa pera at pagkain. Totoo ba? Yung tahanan natin talaga, parang umiikot na lang siya sa pera at makakain. Yun lang, wala na. Kung may makakain, masaya ang pamilya. Pero pag medyo wala, may problema. Kasi yun yung naging routine eh. From generation to generation hanggang sa atin, naging ganun eh. Naging ganun yung pattern ba. Wala nang pinagkaiba. So ngayon kapatid, I tell you, ngayon, hindi po aksidente na naririto ka. Someday, magkakapamilya ka rin, di ba? Tayo. So, hindi aksidente na dinala ka ng Diyos dito para ikaw magsimula sa pamilya natin. Sa pamilya nyo. Amen ba? Ganun pa ang mga pangarap natin, kapatid. Kasi ikaw magsisimula eh. Ikaw mismo. Hindi ko sinasabing mag-asawa ka na ngayon ha. Baka mag-asawa ka na. Maghahanap ka na. Hindi. Ikaw magsisimula. Tayo magsisimula sa loob ng pamilya natin. Tayo mismo ang kikilos. Yun po yung accurate na ibig sabihin. Tayo pong mangunguna. Siguro may papa tayo, sila yung padre pamilya natin, nangunguna sa atin. Pero tayo pong mangunguna kung ano yung kabutihan para sa pamilya. Hindi po yung
kung ano yung masama sa ating loob ng pamilya, sila yung mangunguna. Pero tayo ang mangunguna sa kabutihan. Amen ba? Bagbaguhin natin. No? Pero bago ang lahat, kailangan muna ang sarili natin ang mauna. Amen ba? So di natin kaya baguhin ang pamilya kung wala tayo mismo sa sarili natin may pagbabago. So, ayun nga, kaya ang mga anak lumalaki nga lumalaki sila ng materialistic ba? Yung mga anak lumalaking spoiled. Or kung hindi man spoiled, lumalaking barambado. No? Yung parang basagulero, ganun. Iba-ibang klase. Kasi iba-ibang kinanakan tayo, di ba? Iba-ibang klase kung paano tayo pinalaki ng ating mga parents. Hindi ko naman sinasabi na sisihin natin sila, no? Baka sabihin, sisihin natin, baka sinasabi nyo sinisisi mo yung papa ko, no? Hindi po ganon. So, ibahin lang natin. Ibang version na po, kapatid. Amen ba? Kaya ito nga, nakaligtaan ng maraming henerasyon. Nakaligtaan po ito or nakalimutan. Ngayon, alam na natin ang katotohanan, ikaw o tayo na mismo ang mauuna. Hindi po sila mauuna sa atin, kapatid, kasi hindi po nila alam ito. The reason why nga nakaupo ka dyan ngayon, kasi gusto ni Lord na ikaw mismo ang kumilos. Gusto po ba natin yun? Amen ba? Yung tipong, di ba, nakikita natin sa social media, ang gaganda ng mga pictures ng mga family, di ba? Ideal family ba? Parang tingin natin, ang ganda ng pamilya nila, walang problema. Di ba? Yung mga picture-picture na yan, o kaya mga post dyan, mga news, mga sikat, gano'n. O kaya naman sa ibang pamilya dito sa atin, popost sila, ganyan. Ang ganda. Napaka-idealistic ba na klase ng pamilya? Kakain sa labas. Pero, yung tipong perfecto ba? Parang gano'n. Tapos, pero behind that pala, may nagmumurahan, sakit ng loob. No, kakain kayo, no? Kakain sila sa labas o kakain kayo ng family mo. Isa-isang mayroong dala-dalang gadget yan, pipicturan bago kumain. Tapos post. Instagram naman, ang iba nasa Twitter. Social. O kaya, sa simpleng buhay lang, Facebook lang muna. No? Karamihan kasi sa Facebook, syempre mga tayo medyo. Pero, ewan ko, di kasi mahilig mag-post. Yun, yung tipong, di ba na-engganyo ka sa kanila, tignan, wow, ang ganda naman ng pamilya nila. Sana may ganun din kami. Mapapasana ka na lang. Pero, nagagather lang sila, kung mapapansin mo, nagagather lang sila kasi may food. Actually, ang tawag doon is food gathering. Para gathering with food, parang nagsasama lang kayo kasi may pagkain. Pero sa totoo lang, kapatid, hindi po yan ang totoong magpapa-restore o magpapabuo ng pamilya. Kasi pag ubos ng pagkain, di ba, watak-watak na. Di ba? Watak-watak na yan. Masasama naman ang loob niyan. Iba-iba. Hindi pa rin, walang nangyaring pagbabago. Ganun pa rin. Iba, nag-reunion, ganun, di ba? May mga reunion pa yan, gagastos ng malaki. Para lang yung buong pamilya, mula Luzon, Visayas, Mindanao, magkakasama. Para lang sa reunion, gagastusan. Pero pagtapos ng reunion, wala na. Kasi nga, di ba, nagsama-sama dahil lang sa pagkain, nag-enjoy kami, ganyan, naligo, namasyal. Pero kapatid, hindi po yun ang papabuo talaga, I tell you. Hindi po siya magpapabuo o magpapatibay ng pamilya kung wala ang salita ng Diyos. Ang pinakasikreto lang po naman talaga ito bakit hindi mo dali ng yung family sa sa Word of God. Itong tipong kahit wala mo ng pagkain, di ba? Mas magandang impact nun, kapatid, kapag yung pamilya natin, dadalhin muna natin sa mismong salita ng Diyos. Mas maganda rin naman may pagkain para magkasama-sama, pero may kasamang Word of God. Ano mas magandang impact? Food lang yung gathering o may Word of God? Di ba?
Mas maganda, mas matindi pong impact pag may Word of God, kapatid. I tell you, yun pong mas magandang impact niyan. Kasi yun po yung magpapatibay sa ating pamilya. Lalo na tayo, mga panganay, panganay po ako. Pag sa tuwing umuwi ako sa bahay, ganun yung ginagawa ko. Na hindi naman sa mamalaki or whatever kung ano yun. Gusto ko kasi sila na parang kahit minsan nandun ako sa bahay, nagsama-sama kami na may konting salita ng Diyos na nakasingit ba, naka-entry diyan, di ba? Lalo na kapag Christmas ganun, tapos lalo na kung may birthday sa amin. Sinisingitan ko ng konting salita ng Diyos, exhortation naman ganun. Kasi na-feel ko na kailangan to ng pamilya ko. Hindi pwede na kakain lang kami tapos ng lahat wala nangyari. Iba yung feeling ng ganung kapatid, no? Ito na, pag-uusapan nyo, pagkain lang, sarap ng pagkain doon, tapos, what if pag-uusapan naman natin yung salita ng Diyos? Di ba? Magandang solusyon yan. Pero kapatid, I tell you, bihira lang nakakagawa nito. Baka kayo pa lang. Baka kayo pa lang. Ayan ba? Bihira lang nakakagawa nito. Kasi ang Word of God, makapangyarihan talaga yan. Talagang babaguhin ang pamilya mo na yan. Kapag oras na naglakas ka ng loob na pangunahan mo. Amen ba? So tayo magbubuo o tayo ang mag-restore ng ating family. Ang tanong kapatid, willing ka ba na ikaw mismo magsimula? May willingness po ba tayo na tayo magsimula? Natatakot ka ba? Very challenging siya, no? Lalo ng family natin, mga galitin. Iba-ibang klase ng murahan, may mga ganyan, ganito. Iba-ibang signature ng mura, no? Diba? Yun yung medyo challenging kapag ganun. So, bakit nga po ba makapangyarihan ang salita ng Diyos? Lalong-lalo na sa pamilya at sa buhay natin. Bakit nga po ba? Meron po tayong mga puntos na pag-uusapan na kung bakit ba makapangyarihan ang salita ng Diyos. Point number 1, ito. Ayan. Unang-una, it guides you not to deceived by wrong teachings. Yan po ay nagsisilbing gabay na para hindi po tayo mawala. Maligaw sa maling katuruan. Amen ba? Naligaw ka na ba? Naligaw na ba tayo? Uy, naligaw na sila, oh. Joke. Sabi dito sa nanligaw. Sabi dito, bakit ganun? Iba yung nasa taas. 2 Timothy chapter 4 verse 3, sabi dito, no? For the time will come when people will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. Alam nyo, last days na pala tayo ngayon, no? Last days na kasi tayo ngayon. So, marami talagang mga sinasabi nating true and false teachers. Amen ba? So, marami tayong mga pinupuntahan sa social media, sa mga internet sources, kung ano man yung mga binabasa natin doon. Dalawa lang na klase ng teacher ang nagtuturo dyan. Either the true teacher or the false teacher. Dalawa lang, kapatid, ang pagpipilian mo. At halos kahibla ang distansya ng parang totoo to Parang mali ba to? Totoo ba to? Alam niyo kahibla, yung ibig sabihin nun, yung parang halos sinulid lang yung distansya kung ano yung katotohanan doon. Ni halos parang pareho lang sila eh. Alam niyo yung dahon ng palay? Nakakita na ba kayo ng dahon ng palay? Di ba parang damo? Pag yung dahon ng palay tsaka yung damo, pinagtabi mo, parang parehas. Walang pinagkaiba. Ako naalala ko nung high school pa lang ako, doon sa amin, may nagtanim ng palay. Tapos sinutusan ako ni mama magdamo.
sa paligid ng bahay namin, tapos nandyan yung taniman ng palay. Eh hindi ko alam na, na palay pala yun. Eh pinagalitan ako. bakit mo bakit mo hinaras yung yung palay doon? Sabi ng mama. Bakit mo hinaras yung palay? Eh ay palay, damo pala. Damo yun ah. Hindi palay yun. Yun, mali. Palay pala, kala ko damo. Di ba halos kasi parehas, yung pagtabihin mo yung palay tsaka yung damo. Ayaw ko kung sino nakaka-relate doon. Nakaka-relate ba kayo? Baka hindi guys. Sabihin nyo lang sa akin. Baka hindi nyo pa naranasan makakita ng palay. Wow. Oh ha. Mga rich. O kaya naman, pagtabihin mo yung fake na pera at saka yung totoong pera. Yung 1,000 na dalawa. Sinong meron dyan? Pakita naman. May 1,000? O may 1,000 din na fake dyan. Pakita rin. Ayaw pakita. Siyang, kadi. Bali ako 500. Charot. Actually, pagtabihin niyo yung 1,000 na totoo, yung original ha, tapos yung 1,000 na peke, parang totoo, di ba? Nakakita na ba kayo ng fake na 1,000? Nag-print na ba kayo? Joke. Dere, nakakita na ba kayo ng peke na 1,000 talaga? Promise, nakakita na ako. Doon sa hindi ko na sasabihin. As in, parehas lang talaga. Pagtabihin mo, halos pareho lang, walang pinagkaiba. Di mo malalaman kung ano yung totoo. Pero kung may scanner, malalaman mo kung anong totoo. Pero ganun din po sa mga true teachers tsaka sa false teachers, ni halos pareho lang totoo. Kala mo totoo eh. Kala mo tama. Parang ganun kapatid yung distansya. So ibig sabihin, dapat po tayo mag-ingat kapatid. Totoo ba? Dapat po tayo mag-ingat kasi halos kahibla yung distansya ng pagiging totoo nila. So nabasa natin sa 2 Timothy chapter 4 verse 3. Ito yung mga false teachers, sabi dito, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. Ibig sabihin, yung false teachers kasi, yung false teacher kasi, sweet yan sila magsalita. Kaakit-akit yun magsalita. Parang mga nagsi-sales talk lang. Diyan. Alam niyo ba yung meaning ng itching ears? Yung tipong, kung ano yung gusto mo lang marinig, yun yung itching ears. Kung ano yung masarap sa ears, sa pandinig mo, yun yung ibig sabihin ng itching ears. Kung ano yung gustong marinig mo lang. Tapos ayaw mo marinig ng rebuke, correction, o pagtatama. Ayaw mo na pagsasabihan ka. Gusto mo yung sweet lang lahat, walang halong sakit, walang halong masakit na salita. Yun yung yun yung ibig sabihin ng itching ears. So, yung mga sinasabi dito, they will gather around them a great number. Ilan? Hindi lang isa kapatid, marami sila. So, yung mga false teachers na to, gusto nila sweet lang sila magsalita. Pero kapatid, magdahan-dahan ka, mag-ingat-ingat tayo, baka madala ka. Yun pong delikado. Yung mga false teachers, ganun po sila ka-sweet. Aakayin ka niyan hanggang sa makakuha yung loob mo. Kala mo totoo yung sinasabi kapatid, pero I tell you, maging maingat ka. This is now the last days, kapatid. Maraming nag-rise up na false teachers. Marami pong nawala na dyan. Amen ba? Maraming nang nawala. At hindi natin po pwedeng i-deny yan kasi totoo talaga. Kasi nasa last days na tayo. Nakakagaan sa loob yung mga sinasabi nila, mga pinagsasabi. Kasi alam nyo, yung Bible kasi, karamihan dito kasi talaga nire-rebuke ka eh. Amen ba? Karamihan dito kinokorek tayo, tinatama, tinutuwid, pinagsasabihan tayo ng
medyo masasakit. Totoo naman, di ba? Amen ba? So, ang mga false teachers, gusto nila, tuturuan tayo, walang sakit. Wala ka talagang sakit na mararamdaman, kapatid, promise. Ganun sila ka-sweet mahal. Mamahalin ka niyan hanggang sa madala ka. So, ibig sabihin, kapag naramdam mo na ganun, mag-ingat-ingat ka na. Layo-layo na. So, ang bottom line dito, kapatid, kasi kapag hindi po tayo nagbabasa nito ng salita ng Diyos, yun po ay delikado. If you cannot study the word, you cannot identify what is wrong and what is right. Mahirap, kapatid, kapag wala tayong pundasyon, 'di ba? Pundasyon nga, 'di ba? Mahirap talagang pag-aralan yung sinasabi nun. Totoo yata yun eh. Parang hindi naman siya nagagalit, parang okay naman. Hindi naman ako ni-review, parang sakto lang. At as in promise, ganito katindi po ang mga false teachers. So, hindi po natin basta-basta ma-identify talaga kung wala pong meditation dyan. Hindi po natin maintindihan ang mga sinasabi nila kung wala po tayong pag-aaral na ginawa. Pag binasa mo lang, wala po yun. Pero pag pinag-aralan mo, malamang as malamang, meron kang laban. Mababalansi mo kung anong tama at yung mali. Ganun po katindi ang mga false teachers. Kaya kapatid, maingat po tayo dyan. Lalo na sa mga internet, yan po yung medyo malaking net ng false teachers. Malaking yan, dyan po maraming nahuhuli. Amen ba? Tapos malaman mo na lang yung member mo, nandun na pala sa ibang ibang grupo, wala na. Di ba? So, para sa mga baguhan pa lang, ganun po yung ating dapat malaman. Wag na po kayong magulat kasi last days na po ito. Marami nga nagbabasa ng Bible, no? Pero ang purpose lang nila sa pagbabasa is pang-debate, pang-argue. Marami rin naman nagbabasa ng Biblia, pero okay lang, parang wala lang, just obligation. Meron din naman hindi nagbabasa ng Biblia kasi alam ko na yan. Alam ko na yan. Alam ko na yan, matagal na ako dyan. Expert na ako dyan. Actually, hindi po yun, ito naman feeling expert or knowledgeable na tayo, no? Hindi po yun natin basehan na kumbaga hindi tayo pwedeng dalhin ng false teachers. Guys, hindi po yun basehan na matagal na tayo sa church. Actually, marami ng mga luma, matatagal na sa church pero nadala. Amen ba? Totoo ba yun? At kapag nasa maling katuruan na sila, mahirap na nilang aminin na mali yung pinasok nila. Pag nandun na sila sa loob, sa grupo na yan, mahirap nang aminin kung mali yung pinasok nila. So, ganun po, mag-deceive ang mga false teachers. Hindi mo na maamin na mali pala yung pinasok mo. Nakakahiya yun. Kailangan ko mag-depend, parang ganun. Amen ba? So, mag-ingat-ingat po tayo. Kaya, wrong teaching talaga, kapatid, leads to wrong living. Amen ba? Pag wrong teaching, maglilid po talaga yan sa wrong living. Doon po nagiging klaro, kapatid, kapag mali po ang ating na-receive na katuruan, sigurado at sigurado, mali rin yung ating gagawin. Magiging response. Kasi lihis po siya eh. Hindi po siya nakabase dito. So, pag mali ang turo, mali rin yung pamumuhay natin. Hindi talaga kaakit-akit yung pamumuhay natin, kapatid, kapag mali yung katuruan ng pinasok natin. So, maging maingat po tayo dyan. Kaya tignan nyo, kapatid, marami sa ating naniniwala sa araw ng mga patay. No? Masaya tayo kasi, walang pasok. Pero yung essence kasi is araw ng mga patay. Yung paniniwala natin parang nandun, di ba, henerasyon na, nung bata pa tayo, nakakatakot, may kandila, may Halloween na, ganun. Di ba, bata pa tayo, narason yun, nakakatakot pag tuwing Nobyembre. November 1, nakakatakot palagi.
araw ng mga patay, magsisindi tayo ng kandila, tapos mag-aalay naman dyan. Sabi nila, di ba, mga piyesta ng patay yun? Di ba? Yung mga dumadalaw daw yung mga yung mga nawala na sa atin sa bahay, kailangan mo magsindi ng kandila. Pag hindi ka nagsindi ng kandila, tapos hindi ka daw nag-ahain doon, ewan. Di ba, may mga pamahiin doon na, di ba? From generation to generation, ginagawa na natin to eh. Di ba? Kasi hinayaan tayo ng maling tradisyon. Di ba? Kanina, nasabi natin na hindi talaga tayo pinalaki ng magulang natin na talagang base sa Biblia o salita ng Diyos. Pag may nakita kang pusang itim, naku, mamalasin yata ako ngayon, hindi na ako magpapatuloy dun. Nakakita ako ng itim na pusa. Pag may malaking paru-parong lumilipad, di ba? Sabi nila, may paru-paro daw na sa bahay nyo, laki-laki. Ibig sabihin, yung yun, sumakabilang buhay na bumibisita daw sa iyo. Oo. Totoo ba yun na sino may idea doon? So, sa India nga, di ba, maraming Diyos. Marami ring Diyos sa India, hindi nagpapatalong India. Yung baka, pag dumuwi daw sa loob ng bahay nila, no, yun daw ay blessing. Yung baka dumumi sa loob ng bahay nila, yun daw ay blessing. Alam nyo, inahayaan lang nila na andyan lang yung dumi ng baka. Actually, sumasamba pa nga sila sa baka eh. Nagpapasalamat. Uy, salamat, blessing to. Ganun po sa India. Di ba? Kahit namamaho na yung bahay nyo, okay lang. Grabe. Blessing to eh. Di ba? Paano kaya tayo, di ba? Dito sa atin, hindi naman katanggap-tanggap na pamahiin yan. May, dyan nga sa labas ng pintuan pa lang, kung may dumi ng aso, di ba? O kaya ng pusa, parang hindi, di ba? Hindi katanggap-tanggap. May nagagalit si mama, nagagalit si papa. Sino yung yung may-ari ng aso na yan? Di ba, nagagalit pa. Di ba sa atin, hindi katanggap-tanggap yung pamahiin, pero may pamahiin din naman tayo eh. Iba-iba nga lang ng tradisyon. Iba-iba lang yung ibig sabihin. Di ba? Maraming pamahiin na hinayaan na lang natin na kapag iihi ka o kaya dudumi dyan sa paligid-ligid, kailangan mo munang tabi-tabi po. Di ba? Biro mo makikiusap ka muna para lang umihi, para lang dumumi. Baka daw may duwende dyan, baka daw may ibang nakatira dyan. Kailangan mo munang magpaalam. Yun po yung mga tradisyon o pamahiin ng ating mga ancestors. Di ba? Sa ngayon, ginagawa pa ba natin yun? Andyan pa ba tayo na ito na ihing-ihi ka na, pero natatakot ka kasi madilim talaga. Baka merong dito, wag na lang. Di ba? Dahil sa pamahiin, kapatid, natatakot ka na. Diba? Maraming klase ng wrong belief, kapatid, no? Na acquire na natin, na bumakat or tumatak na talaga sa ating mga isipan. Na kung saan, parang sa tingin natin ay tama. Ganun po ang false teachers. Sa tingin natin ay tama kasi ang karamihan ay naniniwala ay tama pala ito. Kasi karamihan naniniwala, di ba? Kaya gagawin na rin natin. Which is, mali pala. Kapag babasehan natin to. Amen ba? Kaya tandaan natin, kapatid, wrong belief, wrong teaching leads to wrong living. Amen ba? Kaya sa pamumuhay natin minsan, magulo, walang tama dahil karamihan sa atin, maraming mga paniniwala eh. Magulo ang buhay. Marami tayong pininiwalaan. Masyado. Very, very simple lang naman yung sinabi ni Lord, di ba, sa Bible, na isa lang yung tinuturo niya, isa lang yung tinuturo niya na nagdedirekta sa isang tunay na Diyos na buhay. Amen ba? Isa lang yung tinuturo ng Biblia, napakasimple lang. Sa atin, ang daming pamayan, ang daming mga direction eh. Magulo, di ba? Pero sa Biblia, ito po yung ating nalaman. Isa ang turo niya, ang makilala natin si Lord.
Walang pamahiin, di ba? Wala nang iba. Isa lang simple lang. Yun lang. Wala na ibang tinuturo dyan. Makilala natin si Lord Jesus. Yun lang naman. Wala nang iba. Sabi nga ni Lord, di ba? Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Di ba? Simple. Yun lang. Kaya tandaan natin kapatid, ang character ng Word of God ay ganito. Consistent. Consistent po ang character ng Word of God. At the same time, it is the final authority. Iisa, wala pong nagbabanggaan sa salita ng Diyos. Lahat po yan accurate. Hindi niya binabanggit, di niya binabangga yung salita niya dito, yung verse dito. Lahat consistent, walang binabangga. So, ibig sabihin, tama po itong ating pinag-aaralan. Amen ba? Sa mga pamahiin natin, nagbabanggaan halos eh. Ang daming bangga eh. Ang daming sablay. Kaya yun po yung ating medyo ingat-ingatan. Hindi po natin dapat yan sinusundan. So very clear na sinabi ni Lord, siya lang po ang daan. Wala nang iba. Simple lang. And listen to this kapatid. Not all the majority is right. Hindi naman lahat ng majority is tama naman. At the same time, hindi natin pwede sabihin na ang minority rin ay tama din. Porque konti sila doon, uy tama to, dito ako sa grupo na to kasi konti lang sila, ibig sabihin tama ito. Hindi po ganun kapatid. Hindi po ganun. Always go back. Lagi tayong bumalik sa Word of God. Yun po ay tama. Pag ganun ang nararamdaman mo kapatid o naranasan mo ngayon, parang naliligaw tayo na nalilito, always go back sa Word of God. Sigurado hindi ka mawawala. Amen ba? Tapos pag tinanong ka nga, kumusta ka? Eto, minalas. Isa pa to ha, sa atin, wala pong malas at swerte. Pag tanongin ka, kumusta ka pre? Eto, minalas, talo sa sabungan. Joke lang, hindi. Ito, lagi na lang talo. Malas buhay eh. Pero kapatid, sa totoo lang, wala pong malas at swerte sa atin. Lahat po tayo dapat ay magbe-base dito sa salita ng Diyos. Okay po ba? Nakakasunod pa po ba tayo? So, pagdating sa pagsunod sa Panginoon, wala pong malas at swerte. Yun po yung totoo. Walang malas at swerte sa pagsunod natin kay Lord. Pag tinanong ka ni leader, kumusta ka na? Tagal mo hindi papakita. Eto, minalas-malas yata, kaya di ako nagpapakita. Kapatid, ang pagsunod sa Panginoon, walang malas at swerte. Choice mo yan. Amen ba? Kung susunod tayo sa Panginoon o di. Sabi nga ni Paul, di ba? Kaya importante na pag-aralan natin itong salita ng Diyos kasi para hindi tayo ma-deceive. Sabi ni Paul kay Timothy, study the Word of God. Ang sabi naman ni Joshua, meditate the Word of God. Kaya may power po ang Word of God kasi it guides us not to be deceived sa mga wrong teaching. So, ayun po kapatid, dapat clear po ito sa atin. Maging malinaw po sa ating lahat. Amen ba? Amen ba? So, dago tayo naman dito sa point number 2. Ayan. It leads you to the process of changed life. Kaya may power ang Word of God kasi dadalhin ka nito sa proseso ng pagbabago. Amen ba? Ibig sabihin, wala nang makapagbabago sa atin, kapatid, sa ating buhay, kundi ang salita ng Diyos. Amen ba? May kondisyon, kapag ito po ay pinamuhay natin. Pero pag hindi, sigurado walang magbabago. Ang pagbabago kasi kapatid ay process. Nakaproseso po yan. Hindi po yan magic. Magic na parang isang iglap na pagbasa mo, yan, nagbago ka na agad. Hindi po ganon. Hindi po siya magic na, okay na, yan, okay, nagbago na siya, wow. Ganon ang ugali niya. Kahapon parang, ang sagwa ng ugali niya na, magic. Hindi po ganon ang Word of God, kapatid, na magiging magic ang lahat. Nasa proseso po lahat yan. Malamang ang proseso, kapatid, medyo masakit.
May mas masakit at may pinakamasakit. Amen ba? So, yun po ang klase ng pamumuhay. Kapag oras na in-apply natin ito, talagang may mababawasan dyan. May gustong tanggalin si Lord sa atin eh. Diyan po makikita na ang kapangyarihan ng salita ng Diyos kapag ikaw nakita na nabago na. May pagbabago talagang mangyayari kapatid. May tinatanggal, may dinadagdagan, may tinatanggal, may dinadagdagan. Ganun po ang Word of God. May kapangyarihan kasi yan eh. Amen po ba? Kapag inalaw mo na mag-penetrate sa ating puso, sa iyong puso yung Word of God, tapos unti-unti namang ang Holy Spirit kikilos sa iyong buhay. Unti-unti kanyang tine-change, binabago. Ganun po mag-work ang Word of God sa atin. Kapag inalaw mo na mag-penetrate sa puso mo. Pero pag hindi, don't expect change. Wala talaga. So, dito po sa Hebrews 4:12, sabi diyan, "For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and the attitudes of the heart." Tandaan mo kapatid, kapag tinamaan ka ng salita ng Diyos, it's like a double-edged sword. Talagang tagos sa kaluluwa kapatid. Masakit minsan, pero masarap. Amen ba? Double-edged sword kasi, ibig sabihin, hindi lang siya single-edged sword na yung puso lang yung tatamaan. Pero kapatid, pati pala kaluluwa. Ganon katindi ang salita ng Diyos. Talagang babantarin ka niyan. Kumaga, pinapakita niyan na may mali tayong ginagawa. Ganon po yung salita ng Diyos. Yung ginagawa natin may kamalian, pero kung willing tayo mag-submit sa God's Word, malamang at malamang, talagang may mababago po sa atin. Then, the Holy Spirit will work. Amen? Pag makapansin mo, dati nagmumura ka. Ang ganda ng mura mo dati. Tapos ngayon, praise the Lord na. Hallelujah. Yun na yung mga lagi mong sinasabi. Di ba? Positive na. Tapos, ganito rin ha, ito pala, isa pa. Yung secular song nga pala kapatid, no? Yung mga pinapatugtog natin sa ating mga cellphone o kaya sa mga speakers, yung secular songs. Sinong mahilig doon? Sinong mahilig talaga sa secular song dito? Yung awiting pangsanglibutan. Ano yan? Yung mga secular song, mga worldly song, ganyan. Dati gusto mo, awitin mo, secular song, ngayon Christian song na. Pag Christian song na yung laman ng playlist mo, ibig sabihin may nabago nga sa'yo. Amen ba? Pero kapag yung playlist mo punong-puno ng mga worldly song, iba-ibang genre, no? Nakahati pa yan, naka-organize pa. Ang ganda ng genre ang ganda ng mga organization ng genre mo. May rock, may love song dito, may rap. Naka-separate talaga. Pero kapatid, no? Alam mo yung secular song, isa lang ang target niyan. Alam mo kung ano? Yung emotional mo, yung emotion. Kapag yung emotion mo tinamaan, biruin mo ganito. Umiiyak ka, pero wala ka namang dapat iyakan. No? Para kayo naghiwalay ng boyfriend mo, kaya girlfriend mo, pero wala ka namang rason na umiyak. Bakit? Kasi nakikinig ka sa kanta na masyadong emotional. Napansin niyo yun? Ha? Napansin niyo yun? Feeling mo may boyfriend ka, may girlfriend ka, pero emotional ka eh. Tapos, tatanungin ka, ano iniiyak mo? Naalala ko lang, nasaktan kasi ako eh. Ha? Pero wala ka namang boyfriend, girlfriend, wala ka namang... Di ba? Sino naman nakasakit sa'yo? Wala, feeling ko lang meron. Feeling ko lang. Di ba? Ganun yung impact ng, ng mga worldly song, lalo na yung mga emotional, yung mga gusto ko nang bumitaw. May mga ganun. Bakit mong basta?
Basta naiyak lang ako. Di ba? Ganun po yung impact ng secular song sa atin. Puro negatibo, kapatid. Puro emosyon. Ang target kasi ng secular song, gagawin kanyang malungkutin, gagawin kanyang emotional, gagawin kanyang parang, kumbaga parang kawawa ka. Ginagawa kanyang kawawa. Pero hindi ka naman kawawa. Tignan. Di ba? Tapos, kumbaga, lalagyan ka ng hatred. Tapos, magiging loving ka naman, pero fleshly desire naman. Ganun po yung impact ng secular song. O kaya naman, uwi mo ka dyan sa tabi, emotional ka sa tabi, bakit ka tatanungin ka naman, payak-yak ka, narinig mo yung kanta. Pero, kasi tutusin, wala naman talaga di ba? Wala namang rason na nagiging emotional ka. Pero, sa kapanig mo, ayan, nabubulol na ako. Sa kapapakinig mo, nagiging emotional ka na. Wala namang rason, di ba? Ibes na yung araw mo maayos, pero biglang naiba. Di ba? Kaya nga, some cell group leaders na dinidiscourage tayo na makinig sa mga secular song na yan. Unless, may mga secular song naman, di ba, na maganda pakinggan. Hindi naman siya yung emotional, pero maganda. Be selective lang tayo doon, kapatid, ha? Be selective. Hindi lahat ng secular song beneficial sa atin. Be selective lang naman. Amen ba? Yun. Ang iba naman, gusto ng Korean song. So, mahilig dito sa mga K-pop. Sino ito? Pero di naman natin maintindihan. Nagigets nyo ba yung mga kinakanta nila, yung mga K-pop na yan? Hindi naman, sorry lang guys tamaan sa mga matatamaan, wag magalit. Hindi naman sa wala lang, basta gusto lang niya. Ba't gusto mo yan? Tanong mo, ba't gusto mo yan? Wala lang, basta gusto ko lang. Nabibilis pa nga ako Grabe no? Grabe kapatid, ganun yung secular song. Grabe. Kahit hindi mo na maintindihan, okay lang. Kasi na-amaze ka parang natutuwa ka. Parang natutuwa ka kapag nakinig mo mga K-pop na yan So, dito naman tayo sa spiritual song. Kapag nakinig ka ng spiritual song, it touches your heart, your inner being. Di ba? Gumagaan yung loob mo. Ibig na pangit yung araw mo, pero biglang nagbago Di ba? Ganun yung spiritual song. Nagkakaroon ka ng hope. May pag-asa ka. Nililift up ka niyan, na-encourage ka. Naliliwanagan yung isip mo, yung puso mo, umaaliwalas di ba? Ganun yung spiritual song. Ganun yung impact niyan. Bakit? Kasi yung spiritual song, galing po sa Bible yan. Yung kinakanta natin, galing sa Biblia yan. Kaya yung impact niyan, may kapangyarihan talaga. Talagang binabago niyan yung isipan natin. Talagang tinutulungan ka niyan lumapit kay Lord. Amen ba? Yun po yung impact ng biblical song. Kung nasa bahay ka, nasa biyahe ka, nasa trabaho ka, o kaya nasa eskwelahan ka, pag nakinig ka ng spiritual song, nagbabago yung isip mo Imbis na nape-pressure ka sa klase nyo, hindi Easy lang. Di ba? Pag nakinig ka ng Christian song. Kaya nasa trabaho ka, pressure na sa trabaho, ang daming kailangan tapusin. Pero pag nakinig ka, grabe yung impact. Parang, ang konti lang pala ng trabaho ko, kala ko mabigat. Sino man nakaranas nun? Nape-pressure ka na sa trabaho, pero parang biglang gumaan. Kasi nga, kapapakinig mo ng Christian song. Na-enlighten yung puso mo. Ganon po yung impact kapag biblical po ang ating basihan sa spiritual na kanta, na awitin. Kaya yan kapatid, no? Hindi nakakasawang makinig sa spiritual song. Hindi OA kapatid, makinig sa spiritual song. Grabing impact niyan. Kahit marinig ng ibang katabi mo, okay lang. Baka mahawaan pa yan. Di ba? Kasi yung spiritual song, nag-minister po yan sa bawat isa sa atin. Kumikilos po yan kasi nga biblical po yan. Kaya I suggest po ng ating mga cell group leader na makinig tayo
sa spiritual song. Kung secular song man yan, okay lang. Pero dapat be selective. Yung beneficial lang, hindi yung talagang iiyak ka rin kapag yeah, nagiging emotional ka na. Amen ba, kapatid? So, makapangyarihan po ang Word of God. Kaya itong word na ito, hindi po dapat natin nilalagay dito. Dapat nilalagay din po yan dito. Kasi itong word, kapag minamemorize mo lang yan, kahit milyong beses mo nang minamemorize, kapag walang application, useless lang. No? Alam natin yung Genesis to Revelation, kabisado nga. Pero, pagdating sa application, wala naman. So, wala pong impact yung power wala pong power ang Lord doon. Yung Word of God, wala pong power yan sa ating buhay. So, ang evidence ng power of God sa buhay natin, ito. Kapag may nagbago sa iyo. Hindi po yung knowledgeable ka. Hindi po yung alam mo ng lahat ng pasikot-sikot nito. Hindi po ganun. Hindi po yan yung ebidensya na talagang may kapangyarihan ng Diyos sa atin. Hindi po yun. Ang ebidensya lamang po na talagang may kapangyarihan ng Diyos sa atin, sa Word of God, kapag oras na nabago tayo. Okay lang yan, kapatid, kahit konti lang alam mo sa Bible, pero kapag ina-apply mo, doon ka mas lumalago. Amen ba? So, ayan, punta naman po tayo sa point number 3. Ayan, it opens the eyes of seekers of truth. So, yan po ay nabubuksan ang mata ng mga seekers. So, in Acts 17:11, tignan nyo, now the Berean Jews were of more noble character than those in Thessalonica, for they received the message with great eagerness and examine the scriptures every day to see if what Paul said was true. Alam nyo, kung titignan po natin yung mga Berean Jews na yan, kung nakikinig pala sila ng preaching nila Paul, tignan nyo they received the message with great eagerness and examine. So, ibig sabihin yan, ina-examine po nila yung mga naririnig nilang salita ng Diyos. So, ano bang meaning ng noble? So, yung noble na yan. Ano bang meaning ng noble? Pag sinabi nating noble, ibig sabihin, maharlika. Or yung klase ng pag-iisip. Or hindi ka mababaw mag-isip. Malalim ka mag-isip. Hindi nag-overthink ka, malalim ka mag-isip, hindi mababaw. Sa lahat na na-receive mong salita or mga katuruan, hindi ka mababaw. Kailangan mong yung para sa'yo, kailangan mong maging malalim pa. So yun po yung ibig sabihin ng noble. Yung mga Berean Jews dito, tignan mo, na amis nga sila Paul kasi mga ano pala sila. Talagang ina-examine nila bago nila i-receive. Examine muna. So inaalam nila ang salita bago nila tanggapin. So ibig sabihin niyan, hindi ka basta-bastang maniniwala hanggat hindi mo nakikita ang katotohanan. Willing ka matuto. Yung tipo bang hindi ka basta-bastang naniniwala sa mga sinasabi kung hindi mo siya binavalidate, di ba? Hindi ka muna naniniwala basta-basta unless kung binalidate mo. Totoo nga pala. Nandito Ganun po yung noble na ibig sabihin. Hindi ka mababaw mag-isip. Amen ba? So kailangan po natin, sa lahat ng katuruan, kailangan maging noble din po tayo. Hindi lang yung tayo nakikinig, kailangan din po natin pag-aralan. Kasi, malay mo yung sinabi doon, mali pala. Tapos, in-apply natin, di mali na rin tayo. Amen ba? So, yung mga Berean Jews na to, is ibig sabihin, alam nila i-balance ang Word of God. Kailangan alam natin po i-balance. Huwag po tayo mag-stick sa iisa lang. Kailangan nating i-balance ang Word of God. Alam niyo, maraming atheists na nag-aaral ng Bible, no? Mga matitalino yan, mga grabing mga utak niyan. Halos, pinag-aralan nila yung Bible. Sa una, ayaw nila talagang maniwala. Yung mga atheists. Karamihan sa mga atheists, mga professor. Kasi, talagang, kung ano yung knowledge nila, doon sila. Yun yung parang kung anong talino nila, doon sila. Pero kapatid, no, merong isang atheist talaga na pinag-aralan at sinuri ang Biblia. So, makikita natin na hindi siya mababaw mag-isip. Talagang sinusuri pa niya ang Biblia. Buong Biblia, mga history. Pero sa pag-aaral niya, sa bandang huli, siya yung naging Christian.
Merong ganun kapatid. Ganun katindi yung Biblia. Talagang pag kung pinag-aralan niya kung may mali ba dito, bawat detalye kung may mali. Pero napag-aralan niya, wala talagang mali. 100% accurate ang Bible. So, ibig sabihin, tunay ngang ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa salita niya. Kapag oras na binasa mo to, detail by detail, pinag-aralan mo, tignan mo yung atheist na bago. Di ba? Kasi yung kapangyarihan ng Diyos nandyan eh. Ganon din po tayo as the seekers of truth. Kapag oras na pinag-aralan natin yan, hindi lang yung mababaw ka lang, nilalaliman mo. Di ba kanina sinabi natin na kailangan mong mag-dive pa ilalim para makuha mo yung perlas. Para makuha mo yung ginto, yung diamante. Ganon po katindi dapat yung ating pagsasakripisyo. Kasi, hindi po natin malalaman kung anong katotohanan kapag hindi ka talaga pumupunta ng ilalim. Ayaw mo sa ilalim eh. Mababaw lang yung pagkilala natin. Kaya kapatid, dito natin makikita ang lahat ng kasagutan. Marahil po, sa pag-aaral ng Biblia, sa salita ng Diyos, dyan po tayo na-encourage, gumagaan yung pakiramdam natin. Pag oras na pinag-aralan natin yan, na-encourage ka na ba? Imagine mo magbabasa ka lang ng Bible. Ang nabasa mo, sound. Yung nabasa mo is John 3:16. Nabasa mo lang siya, pero hindi mo siya kinilala, hindi mo siya pinag-aralan. Hanggang doon lang. Pero pag nilaliman mo yan, malawak po yan. Ang lawak pala ng pagmamahal ni Lord sa akin, grabe. Diyan mo na makikita na may grace pala, meron palang mercy si Lord. Ang iba kasi ginagawa natin parang takot tayong lumangoy sa ilalim. No? Takot tayong lumangoy sa ilalim. Yun na eh. Kaya hindi natin natutuklas kung ano ba talagang nandoon sa ilalim na yan. Alam niyo yung Bible, punong-puno ng misteryo to. Kumbaga sa kayamanan, kailangan mong hukayin. Kailangan mo talagang pumunta sa ilalim. Ang kayamanan, wala naman dito sa ibaba ng lupa eh, nasa ilalim, di ba? Ganon din po ang Biblia. Maraming nakatago dyan na kailangan mong matuklasan. Dito natin makikita lahat ng kasagutan. Gumagaan yung pakiramdam mo na walang takot mo. Kakaroon ka ng peace. Dito ka naliliwanagan. Di ba? Totoo ba yun? Naliliwanagan ka pag nagbasa ka na ng Bible. Tapos, kailangan mo lang lumangoy ng malalim. Mag-dig deeper ka. Hindi yung minemorize lang natin, okay na yun. Uy, may life verse ako, minemorize lang. Pero hindi yun life verse, kapatid, kapag hindi mo in-apply. No? Pagkatapos nun, walang impact yun. Kaya kailangan po nating laliman pa. I tell you, marami kang matutuklasan na hindi mo pa natutuklasan. Ako, isa ko doon. Gusto ko pang makatuklas pa nang hindi ko pa natutuklasan. Ang Word of God para kasi yung talagang kasing lalim ng Mariana Trench. As in, talagang kailangan mo mag-sacrifice ng oras. Oras lang naman kapatid hiningi ni Lord eh. Kapag nag-invest ka ng time mo dyan, sigurado, sulit ang oras. Kasi naman, diba, invest natin sa social media. Ang dami-daming time sa social media, pero wala tayong time dito. Pero I tell you, sulit talaga. Kasi ang Bible din natin po ay hindi lang po libro. This extraordinary book po ito. Kaya nga, sabi sa Matthew 24, napindot ko ba yun? Sabi sa Matthew 24:35, di ba? Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Ibig sabihin, ganun po katindi ang salita ng Diyos. Lahat ng bagay dito sa mundo, mga nakamit po natin, no? Mga hawak-hawak na natin na diploma, lahat ng mga natapos natin, I tell you, hindi po yan madadala. Talagang pag dumating yung oras ng paghuhukom, lahat po, heaven and earth, mawawala. Walang matitira na isa, kapatid.
Alam niyo kung anong maiiwan? Ang Word of God. Siya yung tanging mananatili sa atin. Kaya nga, ina-encourage po tayo nila, Pastor, na kung tutuusin, lagi tayo nito. Lagi tayong lumangoy sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi, yan po ay panghabang buhay. Diyan ka, dadalhin ka nito sa habang buhay, do sa heaven. Hindi ka naman nito dadalhin sa impyerno eh. Magbabasa ka ba nito kung dadalhin ka sa impyerno? Hindi. Kasi, seryoso tayo, no? Interesado, mapunta sa pangako ng Diyos. Talagang kailangan natin mag-invest. Kaya nga, di ba, yung generation to generation, kailangan nating i-prioritize to. Kailangan nating maging seryoso pag tungkol dito. Kasi ito po'y pundasyon, no? Kaya ang kanyang salita, napaka-importante. Ang salita lamang niyang may iwan pagkatapos ng lahat. Kaya kapag nag-stay ka sa salita niya, nag-stay tayo dito, maiiwan din tayo, mapupuntad po tayo sa pangako ng Diyos. Sino po ba ang gusto nun? Amen ba? Parang di kayo naniniwala. Amen ba? So, lahat ng yan mabubura pagdating ng araw. Lahat ng, kung ano man nakikita natin, mga pinapangarap natin, no? Lahat ng pangarap natin sa buhay, mabubura yan. Pero ang salita ng Diyos, hindi mabubura. Kaya kailangan natin mag-stay sa Word of God, kahit ano mangyari. Kasi full package na eh, kompleto ng Word of God, kapatid. Diyan ka na mabubuhay. Buhay na buhay ka na nga, mapupunta ka pa sa langit. Amen ba? Amen ba? As we end, no? Bakit ka ba natin bigyan talaga dapat ng pansin ito? Kasi the Word of God is very powerful because it is enough, no? It is authoritative, unchangeable, and credible. Ibig sabihin ng credible is mapagkakatiwalaan. Amen ba? When obeyed, kapag sinunod natin. The reason why many people live in deception, kasi, deception of the enemy is because of not giving time to meditate on His Word. Amen ba? Madali tayong mawala dahil nakakalimutan natin yung value nito. Nakakalimutan natin yung value ng salita ng Diyos. So go back tayo, kapatid. Balik tayo ulit. No? Bakit hindi ka bumalik, no? Balikan natin. Let's value the Word of God once again. Pahalagahan natin to, kapatid, kasi kapag oras na pinahalagahan natin to, sigurado ang Diyos, pagpapalain ka, gagabayan ka niyan. Lagi tayong i-direct niyan kung anong tama. Masakit man, kapatid, pero tanggapin natin, no? Okay lang yan. Okay lang masaktan, basta tama ang tatahakin mo. Amen ba? So, tayo po ay magsitayo lahat. At tayo po'y manalangin as we end. Panginoon, maraming salamat po muli sa oras na ito, O Diyos, that your word is really enough to us. Panginoon, that your power is in your word, God. Lord, tulungan mo po kaming magstay, Lord. Na kahit anuman mangyari, Lord, sa aming buhay, anumang sitwasyon na pinagdadaanan namin, we still na tumatayo, O Diyos, kumakapit po sa iyong mga pangako. Hallelujah, Jesus. We acknowledge you, God, once again, na kami po'y maging matibay, O Panginoon, na willing po kami magpakailalim, magpalalim dyan sa presensya mo, sa iyong salita, na hindi lamang po kami hanggang ibabaw lang, O Diyos. Tulungan mo po kami na ma-interpret ang ating Biblia, ang iyong salita, na kung di man namin maintindihan, O Diyos, kami po'y tulungan mo kami po'y maliwanagan, O Diyos, sa pamagitan na iyong banal na Espiritu Santo, O Diyos, na siyang mangungusap, mag-reveal sa amin ng mga bagay na hindi po namin pa nararanasan. Lord, we desire your word, God. Punong-puno po ito ng revelation. Punong-puno po ito ng pagpapala, O Diyos. Lord, pasensya na. Sorry, Lord, kung kami man po'y nagkukulang. Kami po'y patawarin mo, Diyos. Gusto po naming sumunod sa iyo, pero naway, tulungan mo po kami na ma-overcome namin ng mga temptation dyan sa social media, kung ano man po yung mga nakakapagpigil sa amin para basahin ito. Panginoon, tulungan po kaming
maging enough pa, O Diyos, maging sapat na, O Diyos, ang iyong mga pangako. Na kami man po'y minsan man po'y nawalan kami ng gana, Panginoon. But still here, Father, willing to accept your word, O God, willing to open up. As we pray, bless mo pang iyong mga anak,